Major factor bakit nasa semis ang Gilas Pilipinas inilabas ni FIBA. Bukod dyan, tila binigyan din ni FIBA ng tip si Brazil kung paano tatalunin ang Gilas Pilipinas sa bakbakan. Sa pahayag naman ni Brazil coach Alexander Petrovic, idiniin niya ang depensa laban sa Gilas. At si Coach Tim Cone, sinabing nakapokus sila sa bakbakan sa semis versus Brazil. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Ayon kay FIBA, isa sa mga major factor bakit nakapasok ang Gilas Pilipinas sa semis ng OQT ay ang pagkamada sa 3-point area. Kaya naman, sa nalalapit na paghaharap ng Gilas at Brazil sa semis, ito ang katanungan ni FIBA. Narito ang report. Tutukan natin si FIBA sa report ng FIBA.basketball. Kaya bang harangin ng Brazil ang hindi mapigilang 3-point show ng Gilas Pilipinas? Sa kabila ng pagbira ng pinakakonting triples sa torneo sa kanyang 21.5% per game, ang mga Asyano ay kumamada ng pambihirang 51.2% mula sa 3-point area. Si Dwight Ramos, CJ Perez at syempre si Brownlee ay maaaring makagawa ng gap para sa Gilas. Grabe no, konti lang yung naibabato nating tres sa bawat laro. Hindi siya ganun karami pero solid yung birada. Imagine niyo ha, 51.2%. Ibig sabihin mas malaking bahagi ang pumapasok kapag bumabanat sila ng tres. Si CJ Perez, si Justin Brownlee, si Dwight Ramos, dagdag na rin natin ang iba pa na sina Carl Tamayo at Kevin Kembao. Si KQ medyo hindi pa siya pumuputok sa laro pero ang laki ng tiwala rin natin dito. Anyway, dun tayo sa tanong ni FIBA, kaya bang harangin ni Brazil yung mga tres na ibabato ni Gilas? Actually, depende yan sa depensang ilalatag talaga ni Brazil. Kung kakayanin nilang trangkuhan ng opensa ng Gilas sa loob at labas yan ha, doon magkakaproblema si Coach Tim Cone. Pero alam natin na sobrang galing mag-adjust ni Coach Tim Cone sa ganung aspeto eh. Nakita natin niya sa laban nila sa Georgia. Natambakan na tayo pero nag-adjust siya, nagsuon na siya at ang resulta, unti-unti nakuha natin yung rhythm ng laro hanggang sa hindi na nakuha ng Georgia yung target nilang lamang na 19 points para makalusot sana sa semis. Brilyo si Coach Tim Cone sa ganung adjustment kaya siguro yun ang kakapitan natin dito versus Brazil. Bukod sa triples na dapat bantayan umano ng Brazil sa Gilas Pilipinas sa kanilang sagupaan, sinabi rin ni FIBA na dapat umanong i-pressure ni Brazil ang Gilas Pilipinas para magresulta sa turnovers kung saan mas marami ang nagawa ng Gilas sa torneo. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin ang report ng FIBA sa FIBA.basketball. Dapat basahin ng mabuti ng Brazil ang mga passing lane at i-pressure ang ball handler ng Pilipinas if they want to mark the gap sa kanilang kalaban. Ang Pilipinas ay nagtala ng pinakamataas na turnovers kada laro sa 18.5. Pangalawa naman ang Brazil na merong 12 per game. Kung titingnan nating mabuti yung stats nila sa turnover, ang lalaki, di ba? Buti na lang nakalusot tayo sa semis kasi yung turnovers, parang puntos na rin yun kasi yun ang tinatapon mo sa kalaban eh. Meaning, dapat iwasan ng Gilas kasi kapag na-convert ng kalaban niya sa puntos, masakit sa ulo yun. Okay, doon tayo sa dapat bantayan ng Brazil yung passing lane. Gustong sabihin ni FIBA dito, higpitan yung depensa talaga para magresulta ng turnovers ng Gilas. Kasi nga kilala sa pagtatala ng malaking turnovers ng Gilas eh. Parang tingin natin dito, binigyan na ni FIBA ng tip talaga ang Brazil kung paano nila sisirain or tatalunin ang Gilas Pilipinas. Isip niya siguro, madaling maratel ang Gilas Pilipinas kapag mahigpit ang nakalatag na depensa sa kanila, di ba? Kahit na masinong player mararatel talaga kapag mahigpit yung depensa na nakalatag sa kanya. Pero, in fairness kay Coach Tim Cone, sigurado tayo na pinag-usapan na nila yan, na limitahan yung turnovers kasi nga, isa yun sa mga delikadong mangyari sa napaka-crucial na bakbakan dito sa semis. Walang dudang makakatulong sa Brazil ang mga ibinigay na tip ni FIBA para talunin ang Gilas Pilipinas. Pero kung si Coach Alexander Petrovic ng Brazil ang tatanungin natin, ano ang masasabi niya sa nalalapit na bakbakan? Tutukan natin si Coach Alexander Petrovic sa report ng FIBA sa FIBA.basketball. Kailangan nating maging handa na magbigay ng mensahe sa mga player kung ano ang kailangan nating gawin kung gusto nating talunin ang Pilipinas. Meron silang mahusay ng mga player sa one-on-one at una sa lahat, kailangan natin ng matinding depensa. Okay guys, doon tayo sa depensang ilalatag nila sa grupo ni Coach Tim Cone. Alam naman natin yan, nahihigpitan talaga ni Brazil ang depensa para mapuwersang mag-error ang Gilas. At kapag nangyari yun, syempre pabor sa Brazil yun.
Pero alam nyo, habang tumatagal kasi yung competition, nagmamature ang ating pambansang kupunan eh. Nakita natin yan sa bakbakan nila sa Georgia. Yung lamang na 20 ng Georgia, hindi sila nalito doon. Meaning, kalmado lang silang kumumada hanggang sa makalamang pa sila ng isa, di ba? So ano yung connect nun versus Brazil? Well, yun yung magiging adjustment ni Coach Tincone. Doon siya master eh. Yun ang specialty talaga niya. May bala siya sigurado doon kapag ganun ang ginawa ni Brazil. So expect the unexpected, sabi nga nila. Pero alam niyo, sa tingin ko talaga, mas maganda habang mas maaga pa lang unahan na nila yung Brazil. Tambakan na nila kasi ang hirap maghabol eh. Gawin na nila yung ginawa nila sa Latvia. Siyempre hindi ganun kadali yun. Pero yung determination kasi, plus yung factor na nandito tayo sa semis ng OQT, tingin ko mas gaganahan sila dyan. Matapos magbigay ng pahay ni Coach Alexander Petrovic ng Brazil, nagpaunlak din ng panayam si Coach Tincone tungkol sa posibleng pagpasok ng Pilipinas sa Olympics matapos ang 52 years. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Mark Escarlote ng Daily Tribune. Sana hindi pumasok sa isip natin yan. Napaka-process driven kasi namin. Gusto namin mag-stay kung ano lang ang nasa harap namin. Ayaw namin tingnan yung end zone, yung end game at isiping, wow, anong mangyayari kung makakarating tayo sa Paris? Obviously, mahihibang ang Pilipinas. Tapos na tayo sa hakbang na to sa pagsulong sa semis at ngayon meron pa tayong isang hakbang na dapat gawin. At sa tingin ko, doon ang focus at sana doon nakapokus ang ating mga players. So guys, alam ni Coach Tincone na marami yung magwawala dito sa Pilipinas kapag nakapasok tayo dito sa Olympics. Ganun naman tsaka yung mangyayari doon eh. Marami magsasaya, magdidiwang kapag nagawa nating pumasok talaga. Unang-una kasi, hindi pa tayo nananalo sa Brazil kung di tayo nagkakamali ha. So, ibig sabihin, isang paraan na yun para magdiwang ang Pilipinas kapag nakapasok tayo sa Olympics. Ibig sabihin kasi nun, na break na natin yung matagal ng kandado ng Brazil dito sa Pilipinas. 4 na bakbakan ang naitala ng Pilipinas at Brazil guys ha, sa nakaraang ilang dekada. Pero kahit isa, ayon sa report ng FIBA, hindi tayo nanalo doon. Ikalawa, dapat nating pagdiwang siguro sakaling makapasok sa Olympics yung karangalan ulit na makabilang ka sa mga elite team ng mundo. Sa dami ng bansang nagtagisan ng talino guys ha, isipin mo isa ka doon, di ba? Di ba ang laking achievement doon? At yung huling-huli, yung kakulangan natin sa players. Imagine mo kapag ando na tayo sa Olympics, parang nag-champion na rin tayo noon. Kasi ang titigas ng kupunan na binanata natin dito sa OQT sa Latvia, di ba? So ito talaga yung rason. Ilang rason bakit sinabi ni Coach Tincone na mahihibang ang Pilipinas sakaling nasa Olympics na tayo. So guys, maraming salamat.